Welcome to Pocoyo Random Stories, kung saan ang mga sikreto dahan-dahang inilalabas. Kung stress ka na sa buhay mo, tumambay ka muna dito. Malay mo, mas stress ka pa lalo. Sa Pocoyo Random Stories, walang kwento ang nasasayang. May kwento akong nabasa na hindi ko alam kung tatawanan ko ba o maiiyak ako para sa kanya. Sabi nga nila, don't judge a book by its cover. Pero, paano kung ang cover, edited, filtered, at ibang-iba sa totoong laman? Ito ang kwento ni Ryan mula Caloocan. Hi Pocoyo, itago niyo na lang ako sa pangalang Ryan, 26 years old at taga Caloocan. Ayoko sanang magkwento kasi alam kong maraming huhusga, pero kailangan ko lang mailabas at baka sakaling may makaintindi rin. Kasi Pocoyo, hindi ko alam kung ako lang ba ang ganito, kung ako lang ba ang masama. Pero ito ang totoo. May nakilala kong babae sa Facebook. Itago na lang natin siya sa pangalang Shane. Maganda siya sa profile. Yung tipong flawless, makinis ang balat, maputi, mapupungay ang mata. Panay heart react ako sa stories niya. Hanggang sa nagka-chat kami at unti-unti na rin siyang nag-open up. Isang buwan kaming nagchat-chat gabi-gabi. Magaan siyang kausap, mabait, maalaga sa words. Napalapit na rin ako in fairness hanggang sa napag-usapan naming magkita. Inaya ko siya pumunta sa bahay kasi wala naman akong ibang time dahil sa shifting schedule ko sa work. Friday night noon, day off ko. Naghanda ako ng pulutan at may alak din. Nung dumating siya, medyo nagulat ako. Mga 25% lang naman ang diferensya niya sa pictures niya. Sa profile pictures niya. Mas maitim ng kaunti, mas round ang mukha. Pero sabi ko, ayos lang, tao lang naman tayo, hindi ko agad pinansin. Nag-inuman kami, nagkwentuhan, nagtawanan. Tapos, ayun, nadala kami ng moment. Nangyari ang dapat mangyari. Hindi ko na ididetalye, pero maayos naman, masaya, binigay ko lahat. Sobrang effort, kahit medyo nahihilo na ako. Tapos, nakatulog kami. Kinabukasan, pagkagising ko, hindi ko alam kung ako pa ba yung nasa eksena. Kasi Pocoyo, nakita ko, parang 75% na siyang iba. 75% na siyang iba sa profile pictures niya. Walang kilay, walang lipstick, iba ang ilong, at parang may ibang hugis ang mukha. So napatayo ako Pocoyo, hindi ako makapaniwala. Tinapik ko siya at sinabi kong, Shane, bakit parang ang laki ng pinagbago mo? Sabi niya, wala akong makeup ngayon, natural look lang. Tumango lang ako, pero ang totoo, hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Feeling ko talaga na scam ako. Sinabi ko sa kanya na parang hindi ko na kayang ituloy kasi parang iba ang pinakita niya sa simula. O iba yung mukha niya sa simula. Hindi ko ginawang bastos Pocoyo, pero sinabi ko lang ang totoo na ang pakiramdam ko parang nilinlang ako. Parang false advertising ba? Umiiyak siya. Sabi niya, akala ko totoo yung gusto mo sa akin. Akala ko okay lang sa'yo kahit anong itsura ko. Pero Pocoyo, habang umiiyak siya, mas lalo siyang nag-iba. I don't mean to be mean, pero parang naging 85% na talagang pagkakaiba. Simula nun, sunod-sunod na ang mahahabang messages niya sa messenger. Mga kwentong puno ng sama ng loob. Kesyo, ginamit ko lang daw siya, ginusto ko lang daw ang katawan niya, pero ang totoo, gusto ko siya, kung sino siya sa chat, kung paano siya magkwento, mag-alala, magpatawa, pero hindi ko kinaya yung feeling na parang hindi ito yung taong kinilala ko. Tanong ko lang Pocoyo, ako lang ba? Ako lang bang hindi marunong magmahal ng totoo kung ganito ang nangyari? Mali ba ako kung hinahanap ko ay hindi lang ugali, kundi pati honesty sa itsura? Sana maintindihan din ng iba na ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa katotohanan, hindi sa filter. Ako si Ryan, Caloocan City.